Napakababantot na nga nitong winter jacket ko kaya naisipan ko na ngang labhan ngayong araw. Hindi nga talaga dapat to madalas labhan kaso hindi ko na talaga matiis yung amoy niya. Hindi kasi talaga madalas pwedeng labhan yung ganitong jacket kasi mas mabilis masira, mas mabilis mabutasan at mas mabilis matastas. Sa kakalaba ko nga yung ibang jacket ko ay nagsilabasan na nga yung ibang feather niya. Kaya naman ang ginawa ko kanina bago ako naglaba, binalot ko talaga sa isang eco bag na sobrang higpit yung pagkakatali para hindi makawala doon. Once kasi sinalang ko yun sa laundry nang hindi talaga nakabalot is magkakabuhol-buhol yun sa loob at yun yung tendency niya na magkakaroon ng butas at lalabas yung mga feather niya. Bala ko nga sanang i-dryer din kanina yung nilabhan ko kasi akala ko titila din agad yung ulan. Pero nakalipas na nga yung 2 oras tuloy-tuloy pa rin talaga yung ambon. After ko nga makapaglaba at makapagsampay ay magre-ready naman na ako dito ng pananghalian ko. Nag-take out nga kami kagabi ni Sen sa trabaho namin ng tig 2 brisket. Kaya ayan pinagsama ko na lang para mas madami. Sa ganito kasing panahon love na malamig, maulan at makulimlim masarap talaga mag-ulam ng may konting sabaw. Or yung masasabaw talagang ulam pero itong tinake out namin is parang pangit naman ata kapag sinabawan ko to. Kaya naisipan ko siguro magpapares na lang ako pero ito talaga yung first time ko nagagawa ng pares. Kaya bago ko nga simulan to kanina nag-research muna ako sa TikTok. Taray, nag-research pero sa TikTok lang din pala pumunta. Siguro curious kayo kung bakit nagdadrive na ako ngayon. Kanina nagkakat pa lang ako ng brisket. After ko nga makapagkat ng brisket kanina ay chinek ko nga kaagad kung may onion and garlic pa ba kami. Yung garlic meron pa naman pero wala na talaga akong nahanap na onion. Buti na lang nga love, kakapos lang ng malapit na free pantry dito sa amin kaya dadaan muna ako para kumuha ng sibuyas. At sa post na yun love, nandun nga yung tinatarget kong kunin kasi meron nga silang sibuyas. So kahit umaambon nga dito dali-dali na nga akong pumunta. Ito na nga rin yung isang paraan para makatipid ako at meron pa nga akong ibang nakuha dito kagaya ng tinapay, mga prutas tulad ng peras at kumuha nga rin ako ng 3 perasong kiwi. Actually, mas malapit nga to compare dun sa binibilhan naming mall. Yun kasi ay 8 minutes to 10 minutes drive tapos ito naman ay mga nasa 4 minutes lang. O diba, kaysa pumunta ako ng mall para gumastos, dito na lang ako dadaan, libre pa. So eto na lang nga yung naabutan kong sibuyas pagkarating ko love pero kanina sa post, sobrang dami talaga nito. Pero okay pa naman yung mga natirang sibuyas kaya kumuha muna ako dyan ng 1 piraso. And then, kumuha nga rin pala ako ng ibang prutas, kagaya ng, kiat-kiat pa yun or orange. Ay, kumuha pala ako niyan, yung kiat-kiat, tsaka kumuha din ako ng 1 orange at green na mansanas. And then, pagkakaalam ko nga, dinagdagan ko yung kinuha kong sibuyas. Let's see kung dadampot pa ako dito. So, ayan, kumuha nga ako ng 1 pa. Sobrang lalaki nga ng sibuyas na to. Siguro yung 1 piraso nito is makakatatlong luto ka na dito. Tapos, bago nga ako tuluyang umuwi at magpasalamat sa may-ari, kumuha na rin ako ng 1 pirasong bell pepper. Hindi ko naman to madalas gamitin pero just in case, kumuha na lang din ako. Thank you. At ayun, after ko nga makuha lahat ng mga kailangan ko, especially yung sibuyas, nagpasalamat na nga ako at tuluyan na ngang umuwi. Pagkarating ko nga ng bahay ay nilagay ko nga lang dito sa kwarto yung mga nakuha ko, tas kinuha ko lang yung sibuyas na kailangan ko. Kinuha ko nga lang yung sa may bandang pisngi ng sibuyas kasi sobrang laki talaga nito. Pisngi nga ba ng sibuyas yung kinuha mo or noo? Ayan love, pagka uwi ko, nagprepare lang ako ng mga kakailanganin ko sa pares na gagawin ko. Hindi ko nga sure kung pares ba talaga kung tawagin to kasi ayoko talaga lagyan to ng star anise. Diba love, alam naman natin yung pares na yun talaga yung nagpapasarap yung star anise. Pero parang may isa pa silang nilalagay yung parang kahoy, nakalimutan ko yung tawag dun Pero ako lang ba, ayoko kasi yung amoy or lasa ng star anise kaya hindi muna tayo maglalagay ngayon. Siguro dadagdagan ko na lang to ng paminta para mabawi naman yung lasa. So ayan, ginisa ko nga lang dito yung bawang, sibuyas at luya and then nagcut na rin ako dito ng onion leaves para may dagdag aroma. Pagkagisa ko nga ng bawang, sibuyas at saka luya tsaka ko na nilagay itong mga kinat kong brisket at naglagay lang din ako dito ng kaunting tubig lang. So ayan, naglagay lang ako dito ng buong paminta, beef cubes at naglagay na rin ako dito ng cracked pepper para mas sigurado talagang lalabas yung aroma ng paminta natin. At syempre, para magkaroon ng lasa at kulay itong pares natin, nilagyan ko din to ng toyo at konting oyster sauce. At syempre, hindi mawawala yung konting asukal kaya nilagyan ko na rin ng kaunti. Sa flour naman na ginamit ko, flour nga lang to kasi wala akong cornstarch pero pwede na yan basta mapalapot mo lang yung sabaw. So pinakuluan ko nga lang yan ng konti hanggang sa medyo kumunti na rin yung sabaw niya at lumapot.
At nung okay na nga, tinikman ko lang yung karne niya kung malambot na ba at yung lasa niya. Baka kasi sobrang alat nito dahil naglagay din ako dito ng beef cubes. At nung pagkatikim ko nga, all goods naman yung lasa. Lasang pares pa rin naman kahit wala tayong nilagay na star anise. So tinakpan ko nga muna yun kasi magluluto naman ako ngayon ng fried garlic. Wala kasi akong fried garlic dito, love. Mas masarap yung pares kapag may fried garlic, 'di ba? So, nag-fry nga ako dito ng konting garlic lang naman, yung mauubos ko lang ngayong araw. After ko nga makapag-fry, luto na rin yung kanin natin, kaya magsasangag din ako dito ng 2 sandok lang. Si Sunny kasi yung palagi kong kasabay kumain, hindi siya mahilig sa sinangag, kaya para sa akin lang tong lulutuin ko. Naglagay lang ako dito ng konting-konting toyo lang para magkakulay lang tong sinangag at magkalasa ng kaunti. After ko nga masangag yung kanin, lumabas naman ako dito sa may harap namin para mamintas ng 4 na pirasong kalamansi. Bubot pa nga itong mga kalamansi na napitas ko or mga bata pa kasi lagi talaga kaming namimitas dito kaya hindi talaga namin napapaabotang mahinog yung kalamansi. Kaso no choice ako, love. Mas gusto ko kasi itong kalamansing ihalo sa patis kaysa yung suka. Kaya ayun, pinitas ko pa rin kahit bubot pa. Yung sinangag ko ang kanin ay nilagyan ko rin ng onion leaves on top at saka fried garlic. Ganon din itong pares para mas masarap talaga. Tapos bago ko nga isinusubo, pinapatakan ko lang dyan ang ginawa kong patis na may kalamansi at konting sili. Naku love, habang kumakain ako nito, parang nasa Pinas lang ako. Naalala ko tuloy dati tuwing nasa city kami namamalengke, bago kami umuwi kumakain kami ng lugaw or pares. So yun lang love, salamat sa pagsama.